Totoo po ba, may mga relasyon na nagsimulang masaya, pero unti-unti, yung saya napapalitan ng lungkot. Sino po rito na-experience na yon sa kanilang marriage, sa kanilang relasyon, yung bang ang saya-saya niyong nagsimula, pero yung saya na yon, unti-unti napapalitan siya ng lungkot. And at the same time, totoo po ba, may mga relasyon na nagsimulang punong-puno ng pangarap, pero at the end of the day, unti-unti, yung pangarap na yon, napapalitan ng pagsisisi. Napansin niyo yan? And at the same time, totoo po ba, may mga relasyon na nagsimulang magkakampi, pero unti-unti, yung dating magkakampi, nagiging magkalaban. Napansin niyo yan sa mga relasyon, sa mga marriage, na kung saan, ang ganda ng pasimula. Pero, unti-unti, yung pasimula, napapalitan ng pangit. Yung magandang sinimulan. Alam niyo po, ito ang totoo. Hindi kayo nagising na isang umaga, yung saya nyo, napalitan na ng lungkot. Hindi kayo nagising na isang umaga, yung mga pangarap nyo, napalitan na ng pagsisisi. At hindi kayo nagising na isang umaga, yung bang pagiging magkakampi nyo, naging magkalaban na kayo. No, ang daming mga dinaanang pagkakataon nun, bago kayo nakarating, doon sa ganong sitwasyon o stage ng inyong pagsasama o ng inyong relasyon. Ang daming mga sitwasyon na dinaanan ninyo bago kayo nakarating doon sa stage na yon ng inyong relasyon o marriage. Ang daming hindi pagkakaintindihan bago kayo nakarating doon sa nasabing stage na yon ng inyong relasyon. Alam niyo po, ang tanong, bakit maraming relasyon hindi namamalaya na unti-unti na palang napapalitan ng pagsisisi yung kanilang mga pangarap? Bakit maraming mga relasyon hindi nila napapansin na yung saya unti-unti na palang napapalitan ng lungkot sa loob ng kanilang relasyon? At bakit maraming mga relasyon, maraming mga marriage, hindi nila napapansin na yung dating pagiging magkakampi nila, magkalaban na pala sila. Alam niyo po, maraming mga pumasok sa relasyon, maraming mga pumasok sa marriage na hindi nila naintindihan na ang relasyon pala at ang marriage ay meron pala siyang mga stages na dapat maunawaan ng bawat isa. By the way, ito pong mensahe ng Panginoon ay hindi lang para to sa mga mag-asawa na o matagal ng mag-asawa, kundi para doon sa mga bagong mag-asawa, doon sa mga papasok sa mga pag-aasawa, and at the same time, doon sa mga nagpaplano maghiwalay na. So, dapat maging malinaw sa atin, maunawaan natin itong different stages of marriage o ng relationship. Kasi, tandaan nyo po, ito yung isang bagay na hindi natin dapat makalagtaan. Na, pansinin nyo, bakit may mga relasyon na naitawid nila yung kanilang pagsasama, may mga marriages na naitawid nila ang kanilang pagsasama sa kabila ng mahabang panahon ng kanilang journey sa kanilang marriage. Namansin nyo? Sino po rito? 50 years above na yung kanilang marriage. Meron po ba rito? Meron pong mga 40 years above yung kanilang marriage, yung kanilang relasyon. Ayan, sila Pastor Fred. So, ang tagal-tagal na sila Ate Ruby. So, pansinin nyo, bakit may mga relasyon, may mga marriage, nakatawid sila doon sa kabila nung mahabang panahon na pinagdaanan nila sa kanilang journey? At bakit meron naman na ang igsi-igsi nung panahon na pinagsama nila, pero naghiwalay kagad. Hindi na itawid yung kanilang relasyon. Alam niyo po, ito ang totoo. Ang relasyon, ang marriages, may iba't ibang stages na pag hindi mo alam, lalo na, pwede palang nandoon ka na sa critical stage, pwedeng hindi nyo maitawid ang inyong relasyon o yung inyong marriage. Again, pag hindi nyo naintindihan, hindi ninyo naunawaan yung iba't ibang stages na ito, mahihirapan tayong maitawid yung relasyon o marriage na meron tayo. Again, mayroong mga antagal na ng kanilang journey ng pagsasama, pero nakatawid sila, at meron naman na hindi gaanong nagtagal, hindi nakatawid yung kanilang relasyon o marriage. Kasi nga, again, hindi pwede na hindi ka maging aware sa stage kung anong merong stage na
ang inyong relasyon o ang inyong marriage. Maraming mga hindi nakatawid kasi hindi sila naging aware, hindi sila naging aware na papunta na pala sila dun sa critical stage ng kanilang relasyon o ng kanilang marriage. Hindi sila naging aware na nandoon na pala sila sa worst stage ng kanilang relasyon o ng marriage, kaya hindi nila naitawid yung kanilang pagsasama. Now, the question is, ano ba yung mga stages na meron sa marriage? Alam niyo po, again, napaka-importante nito kasi baka nandoon ka na or papunta ka na doon sa iba't ibang stages na ito, hindi mo pa napapansin. So, Stage 1, when you are to fall in love with each other, also known as an optimum stage. Ito po yung panahon na kung saan, pansinin nyo, wala kang nakikitang pangit sa kanya. Puro maganda. Napansin nyo yan? Sino po rito aminado? Yung mga unang buwan, yung mga unang taon ng inyong relasyon, puro maganda, nakikita mo sa kanya. Tama ba yan? Pagka kayo ay unang buwan pa lang, mga unang taon pa lang ng inyong relasyon, wala pa kayong nakikitang pangit sa isa't isa niyan. Alam niyo po, ito yung stage na kung saan wala kang nakikitang hindi kanais-nais sa kanya. Sino po aminado? Nung panahong ito, nag-uumpisa pa lang kayo, ayaw na ayaw mong magkaroon kayo ng pagtatalo. Totoo ba yan? Yung mga nag-uumpisa sa kanilang marriage, nag-uumpisa sa kanilang relasyon, ayaw na ayaw nilang magtalo. At wala silang nakikitang pangit sa isa't isa. Puro maganda lang ang nakikita nila sa isa't isa. So, kasi nga, ito yung stage na talagang sinisikap niyong magkaroon ng lagi ng agreement o hindi magkaroon kayo ng disagreement. Ito yung stage na talagang sinisikap nyo na huwag kayong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hanggat maaari, ang gusto nyo, lagi kayong magkabati. Ito yung stage na kung saan sobra kayong in love sa isa't isa. Alam niyo po, ang problema rito, sometimes it almost crossed the boundaries, pero dahil ayaw nyong mayroong pagtatalo, ayaw nyo ng may hindi pagkakaunawaan, pinipili nyo na lang na hindi ito pansinin. At kahit minsan, parang gusto mo nang magtampo, kahit minsan parang gusto mo nang magalit, sumama ang loob mo, pero dahil nga nandito kayo sa stage na ito, pinipili nyo na lang palagpasin ang lahat. At ang pinakamalaking challenge dito, hindi siya nagtatagal. Ang period lang nito, mula doon sa unang buwan, pinakamatagal, 2 taon. So walang tumatagal ng higit pa doon sa period na yon. So hanggang doon lang yon. Hanggang doon lang sa unang buwan at pinakamatagal, 2 taon na puro maganda ang makikita mo sa kanya. Wala kang nakikitang kapintasan dito. Ikalawang stage, pagkatapos ng stage na yon, na puro maganda yung nakikita mo, puro sobrang in love kayo sa isa't isa, ito na yung susunod na stage. The stage where reality in relationship set in. Ito na yung critical stage. Ito yung stage na tapos na kayo doon sa puro maganda yung nakikita nyo sa isa't isa. Tapos na kayo doon sa stage na kung saan sobra kayong in love sa isa't isa. Ito na kayo doon sa realidad ng isang marriage, realidad ng isang relasyon. So, unti-unti, yung sobrang pagka-inlove nyo sa isa't isa, unti-unti nang tinatabunan ng realidad sa inyong relasyon. Ito yung stage na on a daily basis, nakikita na ninyo yung mga indifference nyo sa isa't isa. So, nandito na kayo sa stage na yung dating hindi nyo pinagtatalunang paglilinis ng bahay, pagtatalunan nyo na ngayon. Nandito na kayo ngayon sa stage na kung saan yung dating hindi nyo pinagtatalunang pagbabudget, pagtatalunan nyo na ngayon. At nandito na kayo sa stage na kung saan yung dating hindi niya paliligo araw-araw, pagtatalunan nyo na ngayon. Yung hindi niya pagsisipilyo araw-araw, pagtatalunan nyo na ngayon. Kasi doon sa unang stage, wala kayong nakikita na pangit eh.
Puro maganda yung nakikita nyo sa kanya. Pero pagdating nyo rito sa susunod na stage kung saan yung reality, andito na kayo sa reality ng inyong pagsasama, sa realidad ng isang relasyon, magsisimula nang makita nyo ang indifference, magsisimula nang makita nyo yung pangit sa kanya. So, ito yung stage din na kung saan pakiramdam nyo sa isa't isa, misunderstood kayo. Ibig sabihin, pakiramdam mo, hindi ka niya naintindihan at pakiramdam niya, hindi mo siya naintindihan. Ito na yung stage na yon. Ito rin yung stage na simula na ng critical na stage para sa pagsasama sa inyong relasyon o sa inyong marriage. Kaya nga dapat makinig yung mga may asawa, bagong may asawa, yung papasok sa pag-aasawa at yung mga nagpaplano ng maghiwalay. So, ito yung stage again. Yung stage 2, simula na ito ng critical stage. Kasi ito yung stage na may mga hindi na naitatawid na mga marriages. Ito yung mga stage na hindi na naitatawid yung mga relasyon. Ang tanong, kailan ito nagaganap? Pwede itong maganap sa year 1 hanggang year 5 ng isang relasyon o marriage. Again, yung stage 1 hanggang year 2 lang yung pinakamatagal nun o ilang buwan lang ang itinatagal nun. Yung iba, 2-3 buwan lang, pero meron namang nakatawid doon sa 2 taon. Pero dito sa stage na to, ang pinakamatagal hanggang 5 taon lang. So, pag hindi kayo nakatawid doon, dito nagsisimula ang maraming paghihiwalay sa stage 2. So kung saan, hindi nyo nakayanan yung indifference ninyo sa isa't isa. Kung saan, dito nyo nakita yung hindi na ninyo natanggap yung mga pagkukulang ng isa't isa. So, punta tayo sa stage 3. The stage where struggle started to deepen. Kung sa stage 2, ito na yung severe critical stage. Kung sa stage 2, nagsimula na yung misunderstanding, dito sa stage na ito, unti-unti lumalalim ang sakit ng kalooban ng isa't isa. So, ibig sabihin, maaaring naitawid nyo yun. Pero, habang nandito kayo sa stage 3, lumalalim na yung mga sugat. Mas madalas na yung pag-aaway, mas madalas na yung malalim na yung sugat na dala ng pag-aaway nyo, mas masasakit na yung batuhan ng mga salita. Ang tanong, nangyayari ba to sa loob ng isang relasyon? Totoo ba yun? May mga mag-asawa, mas masakit pang magsalita kaysa doon sa ibang tao sa labas ng bahay. Totoo ba yun? At ito yung stage na kung saan, nandito kayo sa stage na to, mas malalim na yung sakitan ng mga kalooban, mas malalim na yung mga batuhan o masasakit na yung batuhan ng mga pagsasalita. Dito niya rin nagsimulang maramdaman na stuck kayo sa isang relasyon na hindi niyo gusto. So dito, may mga couple na ang pakiramdam nila, pag nandito sila sa stage na to, naka-stuck sila sa isang relasyon na hindi nila gusto. Alam niyo po, at ito yung pinakamalungkot, dito na rin nagsisimula na maging disconnected kayo sa isa't isa. Kasi nga, hindi ninyo na-deal yung dapat ma-deal doon sa stage 2, pero tumuloy kayo sa pagsasama, ang problema, dahil hindi na-deal yung dapat ma-deal, ang lalim ng mga batuhan ng masasakit na salita, ang lalim ng mga sakit ng kalooban, ang lalim ng mga disagreement, and at the same time, dito na nagsisimula na unti-unti disconnected na kayo sa isa't isa. Ito yung point na kung saan physically magkasama kayo but mentally disconnected kayo. Ito yung point na physically magkasama kayo but emotionally ang layo-layo nyo na sa isa't isa. Hindi na kayo nagsasabay kumain, hindi na kayo nagtatabi sa pagtulog, binigyang laya nyo na ang isa't isa sa mga desisyon sa buhay. Totoo ba nangyayari ito sa isang relasyon, sa mga marriages, na kung saan maaaring magkasama kayo, pero emotionally, ang layo nyo na sa isa't isa. At dumating na kayo doon sa point na binigyang laya nyo na ang isa't isa,
sa mga gusto niyang gawin sa buhay, doon sa mga desisyon niya sa buhay. So, at lahat yun nangyari habang kahit magkasama pa kayo sa iisang bubong, simply because emotionally disconnected na nga kayo. Ang tanong, hanggang kailan ito tumatagal sa ganitong stage ang couple o ang mag-asawa? Hanggat pinipilit niyong magkunwari na okay pa kayo. At ayaw niyong i-address yung dapat i-address na problema. Ayaw niyong ayusin yung dapat na ayusin na problema. At ang pinakamalungkot na stage, ito yung stage na yon sa isang relasyon. Itong stage 3 na kung saan punong-puno kayo ng pagkukunwari. Na mukhang ayos kayo sa labas, pero pagdating sa loob, disconnected kayo. So, punta tayo doon sa stage 4. Sino po rito yung nandoon na pala kayo sa stage na yon? Nandoon na pala kayo sa panahon na hindi na kayo nagsasabay kumain, hindi na kayo nagtatabing matulog, at malaya nang magdesisyon ng isa't isa sa buhay niya. So, punta tayo sa stage 4. Stage 4, the stage where you choose to accept its flaws for the sake of family's name and members. Ito na yung worst stage. Ito yung point na tinanggap nyo na lang yung flaws ng isa't isa. Kung siya ay babaero, tinanggap mo na lang na babaero siya for the sake ng inyong mga anak. For the sake ng inyong ng inyong pamilya. Kung siya ay sugalero, kung ang asawa mo naman ay bungangera, kung ang asawa mo walang inatupag, kundi nauuna pa makipagchismisan bago ayusin yung mga bagay sa bahay, eto yung stage na tinanggap nyo na lang yung flaws ng isa't isa. So, eto yung point na again, para na lang sa anak, para na lang sa pamilya, kaya kayo magkasama. Hindi man kayo nag-a-agree sa maraming bagay, pero mas pinili nyo na lang yung salitang respect sa isa't isa, para sa pamilya at para sa anak. But the problem is, sa stage na ito, unti-unti at tuluyan nang nawawala yung intimacy. Wala nang lambing, wala nang pag-aalala, wala nang pag-aalaga, at wala nang pakialaman. Totoo ba? Dumarating sa ganitong point ang isang relasyon, ang isang marriage, yung wala na silang pakialaman, wala nang pag-aalaga, and at the same time, wala na rin talaga silang pag-aalala sa isa't isa. Ito yung stage na definitely masasabi mo ng bigo ang marriage mo. Pag ang isang marriage nakarating dito sa stage na to, wala na kayong pakialaman, wala nang pag-aalaga, wala nang pag-aalala, masasabi mo na bigo ang inyong relasyon. Ito rin yung stage na sa papel na lang kayo binded, pero sa puso, ang layo-layo nyo na. So, papel na lang ang nagbabind sa inyo, pero ang totoo, hiwalay na kayo sa puso. So, napaka-importante na makita natin, baka nandoon tayo sa stage na to. Kasi, ito yung stage na kung saan, hindi lang siya critical, kung hindi worst stage na kung saan tinanggap nyo na lang ang isa't isa para sa mga anak at para sa pamilya, pero ang totoo, magkahiwalay na kayo. Wala nang pag-ibig, wala nang pagmamahal, wala nang pag-aalala sa isa't isa. So, panglimang stage. Stage 5, where you choose each other. Ito yung stage ng togetherness. Ito yung stage na mas pinili nyo ang isa't isa, hindi para sa mga anak nyo, hindi para sa pamilya nyo, kundi para sa isa't isa. So kung yung first stage, positive siya, second, third, fourth, negative siya, pag natawid natin yon, pupunta tayo dito sa stage 5, kung saan, ito yung tinatawag nating stage of togetherness. Pinili nyo na yung isa't isa, hindi dahil sa mga anak nyo, hindi dahil sa pamilya nyo, kung hindi dahil mahal nyo ang isa't isa talaga. So,
sa kabila ng pagkakaiba o pagkakamali. So, mas pinili nyo ang isa't isa over different challenges sa inyong relasyon o sa inyong marriage. Sa kabila ng kahinaan, mas pinili nyo ang isa't isa. Sa kabila ng pagkakamali, sa kabila ng kakulangan, mas pinili ninyo ang isa't isa. By the way, sino po rito gusto niya makarating dito sa stage 5? Sino rito gusto niya hanggang stage 4 lang sila? Alam niyo po, again, itong stage na to, ito yung stage na mas pinapahalagahan nyo na ang pagpapakumbaba kaysa pangangatwiran. Ito yung stage na mas pinapahalagahan nyo na yung pagsasama kaysa paghihiwalay. Pero ang challenge dito, it took a long journey bago kayo makarating sa stage na to. Ibig sabihin, hindi siya madali. Marami kayong bubunuin na humbleness para mas piliin ninyo yung pagsasama kaysa paghihiwalay. Ito yung stage na kung saan ang dami ninyong bubunuin pagpapakumbaba para mas piliin ang isa't isa kaysa sa mga kahinaan, kakulangan, at mga pagkakamali. So, again, ang layo ng lalakbayin bago siya makarating dito. So, sino po rito, aminado, nandoon na kayo sa point na mas pinili nyo na lang ang isa't isa kaysa sa mga kahinaan, kaysa sa mga pagkakamali. At matagal siya bago narating. It took several years bago siya narating ng isang couple o ng isang marriage. So, last stage, ito yung stage 6. The stage where you choose to enjoy the twilight and final days of your journey. Ito na yung hindi lang siya togetherness, kundi stillness stage. Ito yung stage na kung saan hindi lang kayo nag-decide na piliin ang isa't isa, kung hindi piliin nyo na magkasama o pinili nyo na magkasamang i-enjoy yung dapit hapon ng inyong buhay. So, sino po rito, nandoon na kayo sa stage na yon? Yung nasa dapit hapon na kayo ng inyong buhay, pero pinili nyo pa rin na despite na mga may problema doon sa nakaraan, pinili nyo na kayo yung magkasama. Alam nyo po, mas focus na kayo doon sa mga mas meaningful na bagay sa buhay. Ito yung stage na kung saan enjoy nyo na yung mabagal na pacing ng buhay. Ito yung stage na masaya kayong naglalakad na magkasama. Ito yung stage na kung saan ini-enjoy ninyo yung mabagal na takbo ng buhay. Ito yung stage na kung saan masaya kayo na alam ninyo na may isang tao na pinaghahanda kayo ng kape pagising nyo, pinaghahanda kayo ng tea pagising nyo. Ito yung stage na kung saan masaya ninyong binabalikan yung mga masasayang pangyayari sa buhay ninyo. So nagre-reflect kayo ng mga masasayang sandali sa inyong buhay. So, wala na kayong pakialam doon sa problema sa pera, wala na kayong pakialam doon sa mga sinasabi ng ibang mga tao. Ito yung stage of stillness na yung kasama mo, hindi mo lang siya soulmate, kung hindi siya yung kapayapaan mo. So, sino yung nakarating na dito? Napayapa kang kasama ang asawa mo, yung taong binigay sa iyo ng Panginoon. So, kung yung stage 5, it took a lot of years, mas mahaba yung taon na lalakbayin bago makarating ang isang couple dito sa stage na to. So, again, ito yung stage na nai-enjoy nyo na kahit yung mga simpleng panunood ng mga ibong lumilipad, yung mga simpleng paglalakad ninyo na magkasama, nandoon na kayo sa stage na yon. At higit sa lahat, again, ito yung point na hindi na lang yung kasama ang merong ka. Hindi na lang kasama ang pinili mo, kundi pinili mo yung kapayapaan mo. So, sino po rito? Tinuturing niya na yung binigay sa kanya ng Panginoon kapayapaan niya.
Hindi sakit ng ulo niya. So, again, tandaan po natin, ito yung point na you are not just seeing someone as a blessing, kung hindi ito yung point na kung saan tinitingnan mo siya bilang isang blessing ng Panginoon, bilang kapayapaan sa buhay mo. Now, ang tanong dito, bakit nga ba may mga relasyon, may mga marriages na hindi nakarating doon sa huling stages? Hindi sila nakarating doon sa stage 5. Doon pa lang sa stage 4, nasira na yung kanilang pagsasama. O yung iba, stage 2 pa lang, doon sa unang buwan hanggang sa ikalawang buwan, ikalawang taon, o ikalimang taon, natapos kagad yung kanilang pagsasama. O yung iba, hanggang doon sa stage 4 lang, natapos na at hindi nakarating doon sa stage 5 at stage 6. Now, ang tanong, bakit may mga nabigong makarating doon sa mga stages na yon? That's supposed to be, dapat lahat ng mag-asawa, marating yung stage 6 na yon. Yung makarating kayo doon sa point na masaya kayong naglalakad tuwing umaga, masaya kayong nanonood ng mga lumilipad na ibon, masaya kayong nagbabalik tanaw sa maraming mga taon ng inyong pagsasama. Now, why do some marriages fail to last? Number 1, failure to give mutual support and care. Sino po naniniwala? Wala naman talagang marriage, wala naman talagang relasyon ang tatagal ng isa lang ang nag-aalaga sa kanila. Totoo ba yun? Dapat, kung pipili ka ng makakasama mo, piliin mo yung hindi mo lang aalagaan, kung hindi aalagaan ka rin. Yung hindi lang nag-iintay ng alaga, kung hindi sanay ding mag-alaga. Ano ibig sabihin nito? Tandaan nyo po, walang tatagal na relasyon, walang tatagal na marriage na isa lang yung sumusuporta, isa lang yung nagpo-protection sa kanilang marriage, sa kanilang relasyon. Pansinin nyo, ang sabi dito sa verse 5, dito sa Ecclesiastes, chapter 4, verse 10. If either of them fails down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Ano tinuturo nito? Una, sa panahon ng pagbagsak ng asawa mo, dapat ikaw ang unang-unang nagbabangon sa kanya. Alam niyo po, sino naniniwala? Sa panahon ng physical struggle, may sakit ang asawa mo, ikaw dapat ang unang-unang nagpapalakas sa kanya eh. Totoo po ba yun? Pag may pinagdadaanan, merong physical struggle, may sakit ang asawa mo, dapat ikaw yung unang-unang nagpapalakas sa kanya. Hindi ikaw dapat yung nagsasabi sa kanya na, gusto mo na bang umuwi kay Lord? Gusto mo na magpahinga? Hindi dapat ganon. Dapat, kung merong physical struggle, ikaw dapat yung unang-unang nagpapalakas sa kanya. Sa panahon ng emotional struggle, may matinding intindihin ng asawa mo, ikaw dapat yung unang-unang nagpapagaan ng kanyang intindihin. At sino po naniniwala sa panahon ng spiritual struggle ng asawa mo, nanlalamig siya sa Panginoon, ikaw dapat yung unang-unang nag-i-encourage sa kanya na bumalik sa Panginoon. At sino po naniniwala sa panahon ng financial struggle ng asawa mo, nabaon sa utang ng asawa mo, ikaw dapat unang-unang umuunawa sa kanya. What does it mean? Hindi pa pwedeng kung kailan may sakit ang asawa mo, saka kalalayo. Nasaan yung sinumpaan ninyo na sa sakit at ginhawa o kalakasan, hindi kayo maghihiwalay. Hindi pa pwedeng kung kailan ang lalamig, nalalayo sa Panginoon ng asawa mo, saka mo pa sasabihan, iiwan sa mga gawain at sasabihan ng asawa mo na kampung ka talaga ni Satanas. Hindi ganon. Sa panahon na nanghihina siya sa Panginoon, ikaw ang mag-encourage sa Kanya. Nasaan na yung sinumpaan ninyo na pag may isang nagdilim ang landas, yung liwanag na meron ka, yun yung isi-share mo sa kanya. At hindi pa pwedeng kung kailan dagsama niningil sa asawa mo, dadagdag ka pa sa nagagalit sa asawa mo.
Nasaan na yung sinumpaan yung sa hirap at ginhawa magsasama kayo? Kasi nga ito ang totoo. When caring is fading within marriage, pag unti-unti nawawala na yung care sa asawa, unti-unti nawawala na rin yung sense of security sa marriage. Unti-unti nawawala na rin yung sense of happiness sa marriage. Unti-unti nawawala na rin yung sense of belonging sa marriage o sa relasyon. Kasi nga, hindi mo pwedeng maramdaman na secured ka sa taong walang pakialam sa iyo. Totoo po ba yun? Mahirap maramdaman na ikaw ay secured sa isang taong wala nang pakialam sa iyo. Hindi mo pwedeng maramdaman na secured ka sa isang taong hindi na masaya sa iyo. At hindi mo pwedeng maramdaman na belong ka sa isang taong wala nang pakialam sa iyo. Tandaan niyo po, pagka ang isang relasyon, ang isang marriage na bigo na ibigay, yung suporta na dapat niyang ibigay, hindi nito maitatawid ang kanilang marriage sa mahabang panahon. Doon pa lang sa stage 2, pwedeng maghiwalay na kayo. Hindi na kayo makakarating doon sa stage 5 ng togetherness, sa stage 6 ng stillness. So another reason, bakit maraming hindi nakakatawid? Failure to give fair share of productivity. Sino po naniniwala? Walang relasyon, walang marriage na pwedeng magtagal na nag-iisa lang ang bigay ng bigay at yung isa, tanggap lang ng tanggap. Alam niyo po, walang marriage, walang relasyon ang pwedeng magtagal nang isa lang yung produce ng produce at yung isa, ubos ng ubos. Pansin ninyo, ang sabi doon sa verse 9, 2 are better than one because they have good return for their labor. Ano tinuturo nito? Una, sa marriage, hindi pwedeng ang isa ay puro produce at ang isa ay puro spend. Sino po naniniwala? Walang relasyon, walang marriage ang tatagal nang walang maayos na direksyon ang pera ng pamilya. Totoo ba yan? Pag walang direksyon na maayos ang pera, ang finances ng marriage, hindi ito tatagal. Alam niyo po, hindi tatagal ang isang relasyon, ang isang marriage na isa lang nagsasakripisyo para sa kabuhayan nila. Ano ibig sabihin nito? Pwede namang lalaki lang ang nagpapasok ng pera sa pamilya, pero dapat ang babae maging mabuting financial manager. Totoo ba yan? Pwedeng isa lang, yung lalaki lang ang nagpapasok ng pera, pero yung babae dapat maayos ka na tagapamahala ng yaman na pinapasok ng asawa mo. Pwede rin naman na parehas na kumikita yung babae at lalaki, pero tandaan nyo po, doon sa mga mag-asawa o doon sa mga papasok sa pag-aasawa na ang kanilang kasunduan, ang agreement nila, parehas silang magtatrabaho, tandaan nyo, dapat mapanatili yung mutual respect. Hindi dapat sa kung sino yung malaki ang kita, siya yung mas malakas ang boses sa loob ng pamilya. No. Dapat, kahit parehas kayong kumikita, nandoon yung parehas na respeto sa isa't isa. Nandoon yung mutual respect sa isa't isa. At hindi pwede yung nagkakandakuba na yung asawa mo sa paghahanap buhay, ayaw mo pang tulungan. Sa panahon na to, na ang hirap mahalin ng Pilipinas, hindi pwedeng isa lang naghahanap buhay. Totoo po ba yan? Sa panahon nito na halos lahat ay tumataas maliban sa kita ng mga manggagawa, hindi pwedeng hindi mo tulungan ang asawa mo. Alam niyo po, again, hindi pwedeng nagkakandakuba na asawa mo sa paghahanap buhay, hindi mo patutulungan. At hindi pwede na hindi na nga halos sumapat ang kita ng asawa mo, feeling rich ka pa. So tandaan niyo po hindi pwedeng halos hindi na nga sumapat yung kita ng asawa mo, kain ka pa ng kain sa fast food, kain ka pa ng kain sa mga buffet, travel dito, travel doon ang ginagawa mo. So, hindi pwede yun. Ano pinapakita nito? When spending become unreasonable,
marriage become unstable. Tandaan nyo po, pag hindi na naging maayos ang direksyon ng kaperahan, ng isang relasyon, ng isang marriage, magsisimula na maging unstable ang isang pamilya o ang isang marriage. So sa pamilyang bilang ang pumapasok na pera, maging matalino sa paggasta. Pero kung mali-maleta pera nyo, gumastos kayo ng gumastos. Pero kung hindi naman kayo mali-maleta ang pera, maging maayos sa paggasta. Sa pamilyang hindi naman pinanganak na may kasamang kutsarang ginto sa bibig. So sino nakakaalam ng kasabihan na yon? Pag hindi ka pinanganak na may kasamang ginto, ang bibig mo, kutsarang ginto, huwag maging magastos sa buhay. Maging matalino sa paggastos. Dahil pag hindi nabantayan ang direksyon ng financial sa marriage, pwede itong ikasira ng pagsasama. And finally, bakit may mga marriages na hindi nakarating doon sa stage na dapat marating nila? Especially yung stage 5, yung stage 6, yung stage of togetherness and stillness, failure to give protection against adversity. Sino po naniniwala? Ang dami talagang pwedeng panggalingan ng pagsubok sa pagsasama, sa relasyon. Totoo po ba yan? Hindi mo pwedeng mabilang yung mga pagsubok na pwedeng dumating sa inyong pagsasama. Alam niyo po, ang daming pwedeng panggalingan ng mga problema sa loob ng marriage. Pagsubok mula sa inyong dalawa mismo, yung mga maling desisyon, yung mga misunderstanding, yung mga complacency, pwedeng manggaling doon ang pagsubok sa inyo mismo. O pwedeng ang pagsubok mula sa mga tao sa paligid nyo. Yung sobrang naiinggit sa ganda mo. Yung sobrang naiinggit sa gwapo mo. So, totoo ba may mga mag-asawa kinaiinggitan ng mga tao sa paligid nila? Sino rito aminado? Sobrang inggit yung mga tao sa paligid nyo. Naiinggit sa ganda nyo, naiinggit sa gwapo mo, naiinggit doon sa ganda ng kabuhayan nyo, doon sa ganda ng kita nyo. At pwede rin naman na ang pagsubok mula sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Gaya nung nangyari ngayon sa Middle East. Tandaan nyo po, yung ceasefire ngayon sa Middle East, 2 weeks lang yon. Napaka-fragile nito. Ibig sabihin, hindi pa siya ganun ka-established talaga. So, kaya dapat patuloy yung prayer natin na ang Panginoon mag-intervene siya para nang sa ganon, yung mga kapatid natin at ang buong mundo hindi na maapektuhan ng gulong to. So, ang pagsubok po ay pwedeng manggaling sa inyong dalawa mismo, pwedeng sa mga tao sa paligid nyo, at pwedeng sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Gaya nung sa Middle East or doon sa mga pagkakasakit, bigla ang pagkakasakit. So, at sa mga sitwasyon nito, tandaan nyo po, hindi pwedeng hindi masubok ang katatagan ng isang relasyon o marriage. Kaya nga ang sabi doon sa verse 12, though one may overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ano tinuturo nito? Una, sa panahon ng pagsubok, kakampi dapat ang asawa at hindi kalaban. So, sino po naniniwala sa panahong dumadaan sa pagsubok ang marriage mo, ikaw na asawa ang unang-unang dapat kakampi ng asawa mo. Kung may issue ng maling desisyon sa marriage, magkakampi kayong resolbahin ito. Kung may issue ng misunderstanding sa marriage, magkakampi kayo na resolbahin ito. Kung may issue ng pagsubok mula doon sa mga tao sa paligid nyo, naiinggit, gusto kayong sirain, magkasama nyo na ito ay harapin. Kung may pagsubok na dumating na hindi inaasahan, problema sa trabaho, pagkakasakit, magkakampi pa rin itong harapin. Huwag na huwag hayaang paglabanin kayo, lalo na paghiwalayin ng mga maling desisyon ng mga hindi pagkakaunawaan. Huwag na huwag hayaang paglabanin kayo, lalo na paghiwalayin kayo ng mga tao sa paligid nyo.
At wag na wag hayaang paglabanin kayo, lalo na paghiwalayin kayo ng mga hindi inaasahang pagsubok. At ikalawa, sa panahon ng pagsubok, bukod sa pagkapit sa isa't isa, mas higpitan ang kapit sa Diyos. Kaya nga ang sabi doon, a strand of tree cannot be quickly broken. So hindi lang kayong dalawa, dapat kasama ang Diyos sa marriage, sa relasyon. Tandaan niyo po, sino naniniwala, kahit anong higpit ang kapit niyo sa isa't isa, pwede kayong mapagbitaw ng mga grabe na maling desisyon sa relasyon. Totoo ba yan? Kahit anong higpit ng kapit nyo, pagka grabe na yung mga maling desisyon, pwede kayong mapaghiwalay nito. Sino po naniniwala, kahit anong higpit ng kapit nyo sa isa't isa, pwede kayong mapagbitiw ng mga malalalim at graming hindi pagkakaunawaan. At kahit anong kapit ninyo sa inyong marriage, sa isa't isa, pagka may mga taong gusto kayong paghiwalayin, mga taong ayaw tumigil, sobrang naiinggit, pwede kayong makabitaw sa isa't isa. At kahit anong higpit ninyo, ang inyong kapit sa isa't isa, pwede kayong mapagbitaw ng mga hindi inaasahan at mabibigat na problema sa relasyon. But sino po naniniwala? Kahit anong lalim ng pagkakamali sa marriage, basta kasama mo ang Diyos o kasama nyo ang Diyos, makatatawid ang marriage nyo. Mga maling desisyon, mga hindi pagkakaunawaan, kahit anong lalim ng hindi pagkakaunawaan, basta kasama nyo ang Diyos, makatatawid kayo. Kahit gaano pa karaming tao, tandaan nyo po, ang gustong paghiwalayin kayo, basta kasama nyo ang Diyos, makatatawid kayo. At kahit gaano pa katindi pagsubok na dumating, basta kasama ang Diyos, makatatawid kayo. What's the point? Walang kayang bumuwag sa isang marriage, sa isang relasyon, na Diyos ang kanlungan. Tandaan niyo po, walang kayang gumapi sa isang marriage, sa isang relasyon, na Diyos ang kakampi. At walang kayang mangwasak sa isang relasyon, sa isang marriage, na Diyos ang nag-iingat. Huwag lang kayo ang mag-ingat sa inyong relasyon. Dapat kasama ang Diyos. Paingatan natin sa Diyos yung relasyon, yung marriage, yung pamilya na binigay sa atin ng Panginoon. So church, this is the message of the Lord for you this morning. Ang sabi doon, two are better than one. Ang ganda ng resulta ng pagtutulungan ng mag-asawa. Pero tandaan nyo po, more than that, huwag nating kalilimutan na ito ay bunga na lamang ng ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Yung ginawa niyang pagtulong sa atin, reflection ito, bakit merong mga mag-asawa na pinipili nilang magtulungan hanggang maitawid ang kanilang relasyon. Alam niyo po, sabi pa doon sa ating passage for this morning, if either of them falls down, one can help the others up. Again, isa sa mga pinakamagandang virtue sa marriage, ang pagtutulungan sa panahong may isang bumabagsak. Reflecting na sa pinakamatinding pagbagsak ng tao sa kasaysayan, with sa kasalanan, God lifted us. Binangon tayo, itinayo tayo, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ano pinapakita nito? Tandaan niyo po, lahat ng mabuting meron ka sa iyong relasyon, sa iyong marriage, bunga lahat yan ng biyayang kaloob ng Diyos sa inyo. Lahat ng tagumpay na meron kayo sa inyong relasyon, sa inyong marriage, tandaan niyo po, tagumpay higit sa lahat ng Diyos. At the end of the day, ang totoong bida sa relasyon nyo, sa marriage nyo, si Lord at wala nang iba. So let us pray. Panginoon, sa oras na ito, I declare
wala pong masisira pa na marriage, na relasyon sa mga anak mo na narito, Panginoon. Lord, cover them with the precious blood of Jesus, Panginoon. Doon sa mga papasok sa relasyon, Panginoon, sa mga papasok sa pag-aasawa, sa mga nagsisimula sa kanilang relasyon, sa kanilang pag-aasawa, itatawid mo po sila hanggang sa huli, Panginoon. Lord, aking sinasaway anumang gawa ng kaaway para sila ay sirain, para sila ay wasakin, Panginoon. Sa halip, akin pong winawasak in the mighty name of Jesus, Panginoon, lahat ng pagtatangka ng kaaway na sirain ang anumang relasyon, marriage, Panginoon, na meron ng mga anak mo dito po sa physical service, sa online service, at sa mga makakapanood nito, Panginoon. Po, protectionan mo po, Panginoon. Iko-cover mo, Panginoon. Sasamahan mo sila sa kanilang journey towards hanggang sa kakumpletuhan ng kanilang relasyon at ng kanilang marriage. Salamat po. Muli, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.